Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na maruya na paboritong-paborito natin lalong-lalo na sa merienda. Tapos sasabayan pa natin ng kapehan o soft drinks na kung naman mga kuys. Tapos bubudburan natin ng maraming asukal yan. Napakasarap mga kuys, napakatamis. Talaga namang bagay na bagay sa black coffee ito mga kuys. Sinimulan natin sa pagbabalat ng saging saba. Pag maruya mga kuys, talaga na-search ko talaga. Ang ginagamit talaga na sa maruya is saging saba. Pero pwede na naman mga kuys kung ano yung mga gusto nyong variety ng saging. Wala naman tayong problema dyan. Nakabili tayo ng saging saba, talagang medyo solid yung laki mga kuys. So, as ang masarap dito sa maruya mga kuys, pag gagamit kayo ng saging sa maruya, maganda talaga yung medyo, hindi yung sobrang hinog. Ito mga kuys, medyo papunta na dun sa pagkahinog na, pero goods pa rin naman siya. Mahirap lang kasi wain pag talagang medyo malambot na siya, tas yung talagang pahinog na yan. Katulad ng mga kuys, talagang parang madudurog siya eh. Pero kung medyo yung mahilaw-hilaw pa ng konti, mas solid sa maruya ito mga kuys. Sa tinan natin sa apat yan. Tapos magta-try din tayo ng ibang hati rin dito mamaya mga kuys. Sa atin natin sa gitna. Tapos sa atin natin ng paganyan. Parang kala mo medyo French press yung dati niyan. Choice nyo naman yung mga kuys. Yung iba yata dito sa maruya, alam ko medyo maliliit. Tapos parang binubuo lang nila dun sa pinaka-butter nila. Pero ito talaga yung nakasanayan namin magluto ng maruya ganyan. So ito maglalagay lang tayo dito ng 1½ cup na cornstarch. Plus 1½ cup din ng cake flour. Kung walang cake flour mga kuys, walang problema. Gumamit kayo ng harina. Goods din naman yan. Tapos maglalagay tayo dito ng 2 tablespoon of baking powder. Tapos maglalagay rin tayo dito ng 2 tablespoon of brown sugar. Pwede rin white sugar mga kuys, walang problema. Tapos ito, maglalagay tayo dito ng 2 cup ng malamig na tubig. Mas maganda talaga dito mga kuys, malamig na tubig para mas mapalutong natin yung ating maruya. Parang kala mo nagawa ka lang din ng buttered pang tempura, ganun mga kuys. Tapos ito, naglagay rin ako ng yelo dyan talagang para ma-maintain natin yung lamig ng ulo niya. STU itong ating buttered mga kuys. Ang gusto natin dito yung texture mga kuys, yung kala mo ay papunta dun sa paggagawa ng pancake na medyo malabnaw ng konti. Ito medyo malapot-lapot siya, nagdagdag ako ng 1 cup ulit na malamig na tubig dyan. Tapos halo lang tayo ulit dyan. Pagka ganito mga kuys, huwag kayong mag-over ng halo kasi bad yun. Mga ting sakto lang pag medyo ganyan yung itsura, katulad niya mga kuys. So, medyo malabnaw ng konting parang pancake. Goods na yan mga kuys. Yan yung gusto nating texture para dito sa maruya. Tapos lagay lang natin yung saging dyan mga kuys. Pagkatapos nyan, ikokotoy lang natin ng maayos yan. Malagay natin lahat. Tapos 2 pirasong magkadikit. Parang sila laging magkadikit mga kuys. Tapos pagkatapos nyan, ilalagay na natin sa mainit na mantika. Saktong apoy lang mga kuys ang gagawin dito. Huwag yung sobrang lakas kasi madaling masunog to. Kasi gawa ng matamis yung saging. Tapos syempre matamis yung mixture na ginawa natin. Yan mga kuys. Pagtatabihin lang natin mga kuys. Tapos, after nyan, abang-abangan lang natin. Pagka umangat yan, goods na. Tapos ito, nagsalang pa tayo ulit ng isa pa. Bali, tinatlo na natin kasi malaki naman ng konti yung ating lutuan. Para naman sabay-sabay. Wag masyadong maraming butter nilalagay nyo mga kuys kasi hindi na masyadong masarap yan. Tapos, di ba ibang maruya may kulay, naglalagay sila ng pangkulay. Tayo, hindi na natin kailangan maglagay ng pangkulay mga kuys kasi pambahay lang naman yan eh. So, goods na yung ganyang kulay mga kuys, yung natural lang na kulay ng ating maruya. Tapos yan mga kuys, ang gusto lang naman natin mangyari dyan, mag-golden brown lang yan. Pagkatapos yan, goods na yan. Itong mixture natin mga kuys, hanggat maaari, maintain nyo talaga naman lamig yung ating mixture para talaga makuha natin pagkalutong. Parang yun nga, naulit ko yung sa ating tempura. Awan na natin yan, tapos kunin natin itong mga ganitong mga naglaglagan. Masarap din yung mga kuys, kala mo kumakain kang chichirang medyo matamis. Kunin natin yan, tsaka para pag nagprito tayo sa next batch, hindi naman mapasama at baka yun ay masunog. Ito yung mga naluto natin mga kuys, so tinigin mo mga kuys, solid naman talaga yung maruya na ginawa ni Kuys Chop. Tapos, ang gagawin natin yan, set up natin yan, tapos maglalagay tayo ng asukal dyan. Mas okay ito mga kuys kung ano, yung asukal na puti. Ang available natin brown, goods din naman yan. Wala rin naman problema dyan mga kuys. Itong mga ganitong mga merienda mga kuys, makikita natin to kahit saan, sa mga street food, sobrang paborito to, kakatagtin to ng mga banana cute, tsaka turon. Kasi ang saging mga kuys, talagang, alam mo yung pag nagmamadali ka, lalo pagka nasa Maynila ka, talagang pag kumain ka, talagang lalakas ka talaga siya, no? May sugar rush ka pa, oh. Kahit tumakbo ka ng tumakbo sa mga Quiapo mga kuys, tapos manguha ka ng wallet, ay wag yun mga kuys, bad yun. Pagkatapos niya, mga kuys, yung nagawa nating maruya, kuha tayo ng isang maliit tsaka isang malaki. Tapos dahil may tayo sa matamis, lagay pa tayo ng asukal. Puti. Natin sa iba. Sa kape, maglalagay ba ako ng asukal? Hindi ako naglalagay, di ba? Higit tayo ng kape. Tapos ito, gagamit tayo ng coconut jam na kape. Ano ba yun? Wala ba? Bagay na bagay ito sa merienda mga kuys. Kape tapos ano? Maruya. Kumain natin ha. Naglagay tayo ng asukal mga kuys.
Lutong parang chicharon. Kaya isa pa. Hop! So, higit tayo kape. Kakain muna pala. Itong kape din na natin lagyan ng sukal kasi masukal na ito eh. Kapag dito. Bagay na bagay. Kain Marcos. Yan makuis, nakaluto na naman tayo ng sobrang basic at sobrang dali na maruya na ang sarap-sarap sa kape at saka sa merienda, almusal, tanghalian. Bahala na kayo mga kuis. Salamat kuis, kain salamat.